Well, naku po, secure na raw mga kabida, no? Ito hong 200 congressmen, ano, na nakatakdang sumuporta daw mga kabida dito ho sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, dyan po sa House of Representatives, ano po mga kabida. At alam niyo ba, ang nasa likod daw dito, sa pangre-recruit daw mga kabida ng mga kongresista para matiyak po ang boto po, ano, o sapat na boto para ho sa impeachment versus the Vice President, ay walang iba, ito hong si Majority Floor Leader Sandro Marcos daw, ano, mga kabida, ano po. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ang Balita Ngayon, ano, kasi ang source po nila dito mga kabida, ito hong thepolitico.com, ano po. 200 na boto para sa impeachment laban kay VP Sara secured na. Ayan. Lumabas ang ulat na maaring umabot sa humigit kumulang 200 na mambabatas ang nakahandang sumuporta sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa umano'y inisyatibang pinangungunahan ni Sandro Marcos. Ayon. Ayon sa ulat ng politiko, sinasabing aktibo umano ang House Majority Floor Leader sa pakikipag-usap sa mga leader ng iba't ibang partido upang matiyak na may sapat na bilang ng boto para umusad ang proseso ng impeachment sa House of Representatives of the Philippines. Ayon sa isang source na tinutukoy bilang scooper, Sandro has been talking to party leaders, negotiating support, and making sure the numbers are there. Okay? Nakikipag-usap si Sandro sa mga leader ng partido, nakikipagnegosasyon ng suporta at siniguradong kompleto ang bilang ng mga boto. Isa sa mga sinasabing mahalagang grupo ng mga mambabatas ay ang National Unity Party, ang itinuturing na ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara na may humigit kumulang 40 mga miyembro. Noong nakarang buwan, sinabi ng ilang opisyal ng partido na malabong suportahan ang impeachment laban kay VP Sara Duterte kung walang bagong ebidensya. Gayunman, ayon sa ulat, maaaring nagbago ang posisyon ng ilang miyembro matapos umano ang mga pag-uusap sa loob ng Kamara. Ayon sa isa pong source ng politiko, NUP members were allegedly assured that projects affected by recent budget cuts, including financial assistance and infrastructure projects, would continue. Ayun, eto na naman, ipinambala na naman po mga kabida, no? Ito hong budget po para sa mga mababatas, ano, mga kabida. Umano'y tiniyak sa ilang miyembro ng NUP na magpapatuloy ang mga proyektong naapektuhan ng mga pagbawas sa budget, kabilang ang mga financial assistance at mga infrastructure project. Dagdag pa umano ng source, okay? The message was clear. If the projects move forward, the votes follow. Ayun, kapalit pala ng projects itong boto, ano, mga kabida. Ang mga ulat na ito ay lumabas matapos idineklara ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na nagbibigay daan upang magpatuloy ang proseso sa Kamara. Ayon. So mayroong galawan po dyan sa House of Representatives po, ano, mga kabida. At ayon po sa report ng politiko, ang nanguna daw dito itong anak mismo ng Pangulo, ano, ang majority leader po dyan po sa House of Representatives. Para masiguro lang po itong sapat na boto daw, ano, para ho sa impeachment laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas, ano po. Actually, inaasahan na po yan, ano, mga kabida. Yung mga ganyang galawan po inaasahan na rin mga kabida ng magiging kapalit dyan, budget, proyekto, ano, mga kabida. Kasi yun yung kailangan po ng mga mababatas, ano. Lalong-lalo na po, palapit na po itong 2028 elections po. Marami host dyan sa mga miyembro ng House of Representatives, mga kabida, na gusto pa rin magpapatuloy yung kanilang karir, ano, sa politika. Alright? Kaya nga, hindi po ata nila afford na wala silang pwedeng may bigay po sa kanilang mga constituents, ano? Otherwise, mauungusan sila mga kabida ng kanilang mga kalaban po sa politika, no? Diyan po sa kanilang mga distrito.
So kailangan po nila itong budget, allocation at saka proyekto po, ano? Although marami hong mga haka-haka po, ano, baka hindi po uusad po itong impeachment, ano, against the Vice President, pero mas nanaig po yung inisyatibo, ano, na baka ito po ay papasa dyan po sa House of Representatives at gugulong po ito papuntang Senado, ano, mga kabid, ano po. Okay? So, expected na po yan. Okay? Na talagang gugulong yan dyan po sa House of Representatives, ano, mga kabida, yung impeachment proceedings po. Okay? Eh, ang inaasahan na lang po, ano, mga kabida, ng mga taga-suporta po ng Vice Presidente, na pagdating dyan sa Senado, mga kabida, eh, magkakaroon po ng advantage po, no? Ito kung si Vice President Sara Duterte, ano po. Remember, dyan po sa Senate, kung matuloy man po itong impeachment against the Vice President, ano, ang kailangan lang po na boto ni VP Sara, mga kabida, ano, eh, siyam, okay, para po ma-acquit po ang Vice Presidente, ano po. Kailangan po ng 16 na mga senador para po ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ang kaso lang po, mga kabida, eh, advantage po ang mga taga-suporta po ni VP Sara dyan po sa Senado, ano? Lalong-lalo na po pagdating ho sa conviction. Kasi kailangan pong mag-recruit po, mga kabida, ang majority block kahit isa po dyan po sa minority, ano? Para lang po madagdagan yung kanilang bilang. Kasi nasa 15 lang po sila, mga kabida, ano? Dyan po sa majority block. At ayon po sa ating saligang batas, okay, kailangan po, mga kabida, ng 2/3. Alright? Yung 2/3 na yan, out of 24 members ng Senate, ano, eh kailangan po ng 16. Eh, kaso lang, 15 lang po. Ito hong majority, ano? So, mathematically, kailangan po nila ng isang miyembro mula sa minority block para lang po makuha po nila ito hong 16 members para makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte. Ang kaso lang, batay po sa basa po ng ilang mga political analyst po, mga kabida, eh baka madagdagan yung minority block dito, ano, mga kabida, dahil may mga miyembro ng majority block na posibleng papanig po, ano, sa acquittal po ni Vice President Sara Duterte, ano. Meron po mga hostile senators dyan, ano, mga kabida. Okay? Possibly, ang buboto para ho sa acquittal, ito hong si Senator J.V. Ejercito po, ano, ng majority block. Possibly, ito hong si Senator Loren Legarda, no? Mga kabida. Okay? Possibly, ito hong si Senator Pia Cayetano. So, tatlo na po sila. Okay? So, mababawasan po, mga kabida, ito hong majority, ano? So, kahit saang anggulo po, mga kabida, ma-minority man o ma-majority man, ano? Mga kabida, eh, panalo po. Okay? Acquit po ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Kaya nga, sa tingin po ng mga supporters po ng Vice Presidente at ng mga Duterte po, ano, mga kabida, ang battleground talaga, eh dyan po sa Senate, hindi po dyan sa House of Representatives. Okay? Kasi unang-una, gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, inaasahan na po yan, ano, na talagang papasayan dyan sa House. Kasi baluarte yan ng administrasyon po, ano, mga kabida, yung House of Representatives. Kaya wala hong aasahan po si Vice President Sara Duterte dyan, ano, mga kabida. Okay? So, ang totoong battleground, ang totoong labanan po, dyan po sa Senado, mga kabida. Okay? Kahit na po ma-impeach ang Vice Presidente dyan sa House of Representatives, ano, eh, malaki pa rin ang chance, mga kabida, pagdating ho dyan sa Senado during the trial, eh, alam naman po natin, ano, mga kabida, na wala talagang ebidensya against the Vice President, ano, kahit saang mga articles po, pagbabasihan po natin, kahit na doon ho sa confidential funds na sinasabi ho nilang graft and corruption daw, ano, mga kabida, kahit na po sa bagong ebidensya daw, ano, na gagamitin po ng prosecution, ito hong pahayag po ni Ramil Madriaga, ano, mga kabida, eh, walang basihan po yun, ano. Kahit na po yung death threat, di umano, ng Vice Presidente against the President, the First Lady, at dating House Speaker dyan po sa House of Representatives, eh walang basihan din yun, ano, mga kabida. So, ang mangyayari dyan, eh parang nag-forum shopping lang po ito kong mga
complainants, itong prosecution po dito, ano, mga kabida, nagbaka sakali lang po. Baka naman po masilat ang Vice Presidente po, ano, mga kabida. Diba? So, abangan na lang po natin kung hanggang kailan po, ano, matatapos yung proceedings dyan sa House of Representatives. Kasi, yun nga hindi po interesado po ang kampo ng mga Duterte dyan po sa House. Kasi alam po nila, mga kabida, na matatalo po sila sa House of Representatives sa pamamagitan po ng bilang po, ano. Pero numbers game din, ano, pagdating ho sa boto po ng mga senador, ano po, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click